kinasuhan si Gloria Macapagal Arroyo kaugnay sa Malampaya. 38.8 billion ginamit sa hindi dapat. Kasi nga, very specific ang nakalagay sa batas. Gagamitin yung kita ng Malampaya sa development, sa exploration, sa development, at sa utilization ng indigenous energy sources. Ay ang pinagamitan, hindi. So, malversation at graft. Ngayon, ang tanong, bakit kaya binuhay uli itong kaso na to? Ang tagal na nito. Ang tagal na. Hindi kaya may kaugnayan ito sa mga pinapahina ang pwersa ni Arroyo at saka ni Sara? No? Parang sunod-sunod, ano? Sigurado tayo magagalit na talaga dito sila Eric Celes at Lorraine Badoy, yung mga nasa SMNI. Sasabihin nila, pakanana naman ito ng grupo nila Romualdez. Parang pinipilayan yata sila Sara Duterte at Gloria Arroyo. Parang pinipilayan. Siyempre, kung may kaso si Gloria dyan, hindi siya masyadong makakabuelo sa pagkontra kila Marcos at kila Romualdez. At lalo pa ngayon na si Sara ay ano rin. Grabe rin yung baklas kay Sara. Kahit sa Pulse Asia survey, bagsak na ang survey rating ni Marcos at ni Sara. Double digit pa. Double digit. Mga kabunyog, matindi. Kaya itong nangyayaring ito, parang ano talaga ito? Ano bang nangyayari? Siguro, itong nagkaso kasi nito, nasi Core. Ano to energy, electric consumers ito advocates. Kaya, hindi natin alam sino kaya ang nagtulak dito sa grupong ito na i-file yung kaso kontra kay Gloria Arroyo. Alamin nga natin sa darating na mga araw. Hindi kaya ito'y bahagi ng design na pahinain si Arroyo at si Sara? Hindi kaya? Alamin natin. Napakalaki kasing pundo yan sa Malampaya na yan. Talagang pinag-interesan yan ng halos lahat ng administrasyon. Kay Arroyo, kay Duterte, pinag-interesan din yan sa pamamagitan ni Dennis Uy. Tapos pati ngayon kay Marcos. Ang pinag-uusapan dyan kasi, billions of pesos yan, mga kabunyog. Dito yata ang involved na amount, dito kay Arroyo, parang 38 billion Billion hindi million. Kaya, mainit na issue ito ngayon. Kinasuhan ng graft at malversation, isinampa ito kay dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Yan. Panahon pa ni Gloria, talagang mainit na yung Malampaya na yan. Sa katunayan, yung dating DBM Secretary nung panahon niya ay nakasuhan dyan. Si dating congressman, dating DBM Secretary na namatay ng si Rolando Nonoy Andaya. Si Nonoy Andaya Jr. Nakasuhan din dyan. Kasi nga, ang sabi, si Nonoy Andaya, nung DBM siya, nag-release ng pondo galing dyan sa Malampaya. Ay hindi, illegal yun. Kasi, mayroon lang kasing specific na paggagamitan yung kita ng Malampaya. Ay ginamit nila sa iba So kaya nangyari dyan, graft at malversation. Pero nung una, hindi pa kasama itong si Gloria. Sila Andaya pa lang. Ngayon, kinasuhan na si Gloria. Mga kabunyog. Ano ba kasi itong Malampaya? Yang Malampaya kasi mga kabunyog, mga kababayan, dinevelop yan ng Shell at Chevron. Yang area na yan, sa West Philippine Sea, sa may Palawan, dinevelop yan. Natural gas yan. Natural gas. So, malaki ang kita dyan. So, dahil malaki ang kita dyan ng gobyerno, mayroong batas na ipinasa kung saan pwedeng gamitin ang mga pondo ng Malampaya sa pagpapaunlad nga, pag-explore, pag-develop at pag-utilize ng indigenous energy sources. Yun ang specific na dapat pagkagastusan. Ayon dito sa balita, ginamit nila Arroyo sa iba. Ginamit nila Arroyo sa iba, kaya malversation ang kaso at graft. Kaya malversation. Kasi yung kita ng Malampaya, pwede siyang gamitin, yung kita ng Malampaya pwedeng gamitin, pero sa exploration, at saka development at utilization
ng mga indigenous energy resources. So ibig sabihin dapat ang project na paggamitan ay tungkol sa enerhiya, lalo na sa pagdevelop ng mga indigenous energy sources. Ay ang nangyari kasi diyan, ginamit yan nila Arroyo sa mga hindi naman dapat paggamitan. Kaya nga nakasuhan diyan si Andaya namatay na lang si Andaya, pero ang alam ko na-suspend nga yata si Andaya diyan sa kaso na yan bago siya namatay. Mainit yung issue na yan noon. Pero nung noon nga si Andaya lang ang kinasuhan, o ngayon si Arroyo na. Ngayon, sa panahon ni Duterte, nagka-interest din diyan si Duterte. 'Di ba nung panahon ni Duterte, yung shares ng Petron at ng Chevron, tig 45% ibinenta ng Chevron at ng Shell. Ang bumili naman ngayon yung si Dennis Uy. Ano rin 'yon? May kaso din doon. Ang may kaso naman doon si Cusi. Si Energy Secretary Cusi. Bakit may kaso naman si Cusi? Kasi ayon sa batas, kung ibibenta yung shares ng Chevron at ng Shell, 45% at 45%. Kasi yung 45% sa Shell, yung 45% sa Chevron. Yung 10% niyan sa PNOC, yung Government Oil Corporation, PNOC. Ngayon, nang binenta ng Petron at nang binenta ng Chevron at ng Shell, yung kanilang tig 45% na shares, hindi in-exercise ng gobyerno yung karapatan ng gobyerno na ito muna yung mag-decide kung bibilhin ito. Automatic, ibininta na sa panahon ni Duterte sa pamamagitan ng Energy Secretary Cusi, ibininta na kaagad kay Dennis Uy. So, marami ang nagpapataas ng kilay niyan. Masyadong pinaburan ni Cusi at ng gobyerno ni Duterte si Dennis Uy. Ngayon naman kay Marcos, dahil mainit si Dennis Uy, hindi na siya masyadong suportado ni Marcos kasi panahon siya ni Duterte. Ang ginawa ni Dennis Uy, ibininta naman yung 45%. Yung Shell yata yun o yung Chevron. Naiwan na lang sa kanya ang 45%. Ibininta niya naman ngayon kay Razon. Yan, kay Razon. Si Razon naman, tao ni Marcos. Tao ni Marcos. Bakit kasi ibininta ng Chevron at Shell? Kasi, nung panahon ni Duterte, hinihiling sana ng Chevron at Shell na bigyan sila ng expansion ng area kasi madideplete na yung area ng Chevron at ng Shell. Hindi binigyan ni Duterte. Talagang pressure ni Duterte yon na ibenta na lang ng Chevron at Shell. Kaya ibinenta ng Chevron at Shell. Ngayon, sa panahon ni Marcos, yung hindi ibinigay ni Duterte sa Shell at Chevron, ibinigay kay Razon. Kaya nag-expand ngayon si Razon. Kaya matindi mga kabunyog. Matindi ang mga pangyayari dito. Pero sa ngayon, yun nga, kinasuhan si Arroyo kaugnay sa Malampaya. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.